Nung araw ding iyon ay lumabas na sa ospital sa Jesusa. Sa bahay na nito sila dumiretso. Hindi pumayag ang papa nito na mag-hotel pa sila ng mommy niya. Masyado daw malaki ang bahay nito para mag-hotel pa sila. Nagsiuwian na din ang mga kaibigan nila. Sila na lang ang natira sa ospital habang hinihintay ang sundo nila. Sinundo sila ng mga tauhan ni Tito Mike. Mukhang mga goons ang mga to. Sa isip niya malamang ay ito ang naghahanap at papatay sa kanya kung sakaling naunahan si Fred na mahanap siya. Mabuti na lang at magaling si Fred kaya nahanap siya agad nito. Kung hindi baka sa kangkungan na siya pupulutin ngayon. Dalawang sasakyan silang nakakonvoy. Sa isa yung mommy at ang papa ni Jesusa. Mukhang masinsinan ng pag-uusap ng dalawa at biglang naging close ng mga to bilang magbalae. Sila naman ni Jesus ang nasa isang sasakyan. Nasa likod silang dalawa. Ang driver at isang bodyguard naman itong nasa passenger seat. Masyado naman tayong bantay sarado be. Ang lalaki pa ng mga bodyguard ng papa mo. Naniniwala na talaga ako na makapangyarihan si Tito Mike. You underestimate me be. Gagawin ng papa ko ang lahat para sa akin. Kaya huwag ka na maglolo ko dyan. Alam mo nang mangyayari sa'yo. Pagbabanta ni Jesus sa kanya. Oo nga eh. I realize that now. Mabuti na lang at nakita ko kagad ni Fred. Kung hindi baka patay na ako ngayon. Pinapahanap din pala ako ng papa mo. Patawa-tawa lang sila sa loob ng kotse. Pati ang driver at bodyguard nila ay nakikitawa na din. Hindi pala alam ni Jesusa na pinapahanap siya ng papa nito. Kanina lang nito inamin habang nasa ospital sila. Gusto man itong magalit sa papa nito pero wala na din naman itong magagawa. Saan ka ba nagtago sir at nahirapan kaming hanapin ka? Tanong ng bodyguard ni Jesusa. Wag mo nang alamin kuya, baka wala na ako mapagtaguan ulit sakaling aalis ako. Kinurot siya ni Jesusa ng malakas sa tagiliran. Napaaray naman siya sa ginawa nito saka sila nagtawanan sa loob ng sasakyan. Masyado kasing magaling si Sir Fred eh, naunahan kami tuloy, wika ng bodyguard. Mabuti nga yun at naunahan kay ni Fred, baka kasi patayin niyo ko. Hindi ka naman pinapapatay ni Sir Mike, Sir Patrick. Gusto ko lang niya na bumalik kasi naawa na siya kay Ma'am Jesusa. At malungkot daw. Pipikutin ka lang daw niya na pakasalan si Ma'am Jesusa. Kwento ng bodyguard. Ah, ganun ba? Don't worry kuya, hindi na ako aalis. Mahal ko tong magina ko. Sambit niya sabay himas sa sinapupunan ng nobya. Bolero. Kung hindi ka nga pinahanap, hindi ka babalik eh. Wika naman ni Jesusa. Natakot lang ako be. Nag-iipon pa ako ng lakas ng loob pero babalik talaga ako. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Paliwanag niya. Hinilig ng nobya ang ulo nito sa balikat niya. Nang makarating na sila ng bahay, ay inalalayan ng makababa ang nobya. Nauna nang dumating ang sasakyan niya, sinasakyan ng mommy niya at ni Tito Mike kaya nag-aabang ng mga to sa kanila sa terasa. Anak, you didn't tell me that you have a super rich girlfriend. Wika ng mommy niya habang namamangha na pinalibot ang mata sa loob ng pamamahay ni na Jesusa. Oh, it's nothing balae. This is all for my baby, kaya I work hard for her. She's my only daughter, kaya ganun na lang kung iniingatan ko siya. Paliwanag naman ni Tito Mike. Sorry po Tito Mike sa nagawa ko kay Jesusa. Pinagsisisihan ko na pong pag-iwan ko sa kanya. Nagselos lang po ako dahil sa narinig ko sa kanila ni Christine. Wika niya sa matandang lalaki. Hindi pa sila nakapag-usap ng masinsinan simula nang dumating sila ng mommy niya, galing Australia. Inuna niya na munang problema sa nobya. It's okay iho, kahit ako din naman. Na malalaman kong rason ng pag-alis mo'y nagalit din ako kay Jesusa. Pero ipinaliwanag niya ng lahat sa akin at naintindihan naman kita doon. Salamat sa pag-intindi, Tito Mike. Madamdaming wika niya. Hindi niya akalain na sa kabila ng ginawa niya ay napatawad pa rin siya nito. I know my daughter loves you so much, kaya pinahanap kita para balikan ang anak ko. Kahit papikutin kita para pakasalan mo lang ang anak ko ay gagawin ko yon. Ganun ko kamahal ang anak ko. Hindi na kailangan tito. Hindi mo na ako kailangan pikutin. Mahal na mahal ko din si Jesusa, kaya handa akong pakasalan siya sa lalong madaling panahon. Para na rin sa magiging anak namin. Salamat naman kung ganun, wika nito sa kanya. Sa kabinalingan ng mommy niya. Narinig mo ba lae? Dapat ay planuhin na natin ang kasal nila sa lalong madaling panahon habang hindi pa malaki ang tiyan ng anak ko.
Of course, balae. Gagawin natin yan. Tatawagan kong daddy ni Patrick at ang asawa ko para umuwi dito ng Pinas. Great! It's settled then. Wika ni Tito Mike. Bakit kayo nagpaplano? Kayo bang ikakasal? Hindi niyo muna ako tinatanong kung gusto ko din bang magpakasal. Wika ni Susa. Bakit be? Ayaw mo magpakasal sa akin? Okay na tayo, hindi ba? Pinatawad mo na ako, hindi ba? Ang gusto mong gawin ko, gagawin ko lahat, mapatawad mo lang ako. Natarantang wika niya. Ang buong akala niya'y okay na sila. Hindi pa kita lubusang napatawad. Masyadong masakit ang ginawa mo sa akin para mapatawad kita ng ganong-ganong lang. Kailangan mo akong pagsilbihan. Ako ang masusunod simula sa araw na to. Opo, kamahalan. Your wish is my command. Ano pong ipag-uutos mo? Tila aso siya kung sumagot sa nobya. Patawa-tawa lang ang mga magulang nila sa kalokohan nilang dalawa. Akala pa naman niya ay seryosong nobya sa sinabi nito. Alam niyo may plano to sa kanya. Buhatin mo ko papuntang kwarto. Napapagod na ako sa kakalakad. Utos nito sa kanya. Opo, kamahalan. Sagot niya naman sabay buhat sa nobya. Maloko talaga kayo mga kabataan. Kumain na muna tayo ng dinner bago kayong magkainang dalawa. Mahiya naman kayo kay Zanda. Wika ng papa nito. Naku balae, hayaan mo ng mga bata. Malalaki na sila. Baka na-miss lang nilang isa't isa. Total na may magpapakasal na sila. Hala, umalis na kayong dalawa. Kami na lang ni Balae magdi-dinner at pag-uusapan namin ng tungkol sa kasal niyo. Untag ng mommy niya. Thank you ma'am, baling niya sa ina. Mabuti naman at naintindihan siya nito. Nagsimula na siyang maglakad papunta sa kwarto nila. Nakahawak ang nobya sa leg niya at nakahilig ang ulo nito sa dibdib niya. Para tuloy silang bagong kasal. Nang makarating na sila ng kwarto ay dahan-dahan niyang nilapag ang nobya sa kama. Dobling ingat ang ginagawa niya dahil may baby ito sa sinapupunan. Ang baby nila. Why don't you go shower first, be? Come on, papaliguan kita. Sambit niya sa nobya. Namula bigla ang pisngi nito sa sinabi niya. Hindi to nakakilos sa kama, hindi alam ang gagawin. Muli siyang lumapit dito at itinayo. Dahan-dahan niyang hinubad isa-isang saplot ng dalaga hanggang sa wala nang natira. Pinasadahan niya na muna ng tingin ng kabuuan nito sa kabinaling ang tingin sa umbok ng tiyan ng nobya. Soon, we're going to be parents. I'm so excited. Nakangising sambit niya habang hinihimas ang tiyan ng nobya. Napaigtad si Susa sa ginawa niyang paghimas dito. Napangiti siya. Kahit pa nakita niya ng buong katawan nito ay nahihiya pa din to sa kanya. Hinawakan niya to sa pulsuhan at hinila papasok ng shower. Dali-dali na rin siyang naghubad ng saplot. Sasabayan niya ang pagligo nito. Nakatingin lang sa kanya si Susa habang naguhubad siya. Napangiti siya. Nakatuto kasing mga mata nito sa pagkalalaki niya. Matagal-tagal na din ang isang buwan. Isang buwan ng tigang ang nobya at ganun din naman siya. Ngayong araw ay pagsasawaan nila ang isa't isa. Pupunuin nila ang kanilang pagkamis sa laman. Pagkatapos niyang maghubad ay giniya niyang nobya papasok ng bathtub sa kabinuksan ng shower. Walang salitang lumabas sa mga labi nila. Kapwa lang sila nagpapakiramdaman. Kinuha niyang sabon at pinasada ito sa katawan ng nobya. Una niyang sinabon ang tumatayong malusog na bundok nito. Bahagyang napatras si Susa pero pinigilan niya yon. Hinila niya ito pabalik sa kanya hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan nila. Anong ipag-uutos niyo, kamahalan? Ako ay yung alipin sa mga oras na ito. Sambit niya sa pagbasag ng katahimikan sa loob ng banyo. Nabibingin na kasi siya sa katahimikan nilang dalawa. Malamang ay nahihiya pa si Susa sa muli nilang pagkikita. Oo nga pala, may kasalanan ka pa pala sa akin. Kaya dapat mo kong pagsilbihan. Natatawang wika ni Susa. Opo, ako po yung alipin. Ano pong ipag-uutos niyo? Wika niya na parang isang gwardiya sibil na naghihintay ng utos ng isang reyna. Paligayahin mo ko, alipin? Napangisi siya, nabasag na niya ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Masusunod po, kamahalan. Hinawakan siya nito sa buhok na tila doon kumukuha ng lakas. Ano pa po, kamahalan? Sambit niya habang hindi tumitigil sa ginagawa. Kainin mo ko, utos nito sa kanya. Masusunod po, kamahalan. Maya-maya'y bumaba siya paluhod. Alam na nitong gagawin niya. Inayos niyang pwesto niya para maibigay niya ng husto ang gusto ng nobya. Lalong nag-init ang katawan niya. Gustong-gusto niya nang pumasok sa pinto ng langit pero hindi pa oras.
Tatapusin niya na munang pagsilbihan ng nobya bago siya. Parehas nilang na-miss ang isa't isa kaya hindi sila titigil hanggat hindi nila masatisfy ang mga sarili nila. Nakadalawang rounds lang sila sa banyo, hindi niya na din pinagod ang nobya dahil baka magkasakit ito ulit. Kagagaling pa naman ito sa ospital. Pagkatapos nitong maligo ay binihisa niya na kaagad ang nobya. Kapwa lang silang nakahiga sa kama habang magkayakap. I love you, Jesusa. Sambit niya sa nobya habang hinimas niyang buhok nito. Nakaunan to sa bisig niya. Hindi niya lubos maisip na makasama niya ulit ang pinakamamahal na babae sa kabila ng nangyari sa kanila. Ang buong akala niya ay wala ng pag-asang pagmamahalan nila. Pero eto sila, muling magkayakap at nagsalo sa mainit na sandali. Sana'y ganito na lang sila palagi. Pinapangako niyang alagaan niya ang nobya at ang magiging anak nila. Muli niyang tinignan ng dalaga. Nakatulog na ito ng mahimbing sa bisig niya. Inayos niya ang kumot nito para hindi malamigan dahil sa aircon. Kinuha niya ang cellphone na nasa side table sa tabi niya. Tinignan niya ang oras. Mag-aalas 8 pa lang ng gabi, maaga pa. Marahil ay gising pa ang mami niya at ang papa ni Jesusa sa komedor. At nag-uusap pero hindi na siya pupunta doon. Babantayan niya na lang ang nobya sa pagtulog nito. Naintindihan ng mga yon kung hindi man sila makalabas agad sa kwarto nila. Napangiti siya. Mabuti na lang at meron silang cool na mga magulang na mahal sila. Pinikit niya ng mga mata at pilit nilang matulog. Tutal ay napagod na rin siya sa biyahe kanina at sa pagpapaligaya sa nobya. Nagising si Jesusa dahil sa liwanag ng araw mula sa kwarto niya. Hindi niya pala naisara yun kagabi. Tinignan niyang mahimbing na natutulog na si Patrick. Hinimas niyang pangagamit ng isang daliri. Pinagsawa niyang mga mata na pinagmasdan ang nobyo. Hindi siya makapaniwala na makapili niya ulit ang nobyo. Ang buong akala niya ay wala ng pag-asang pag-iibigan nila. Para siyang nakakita ng multo kahapon sa ospital ng kasama tang pumasok ng mga kaibigan niya. Hindi siya makapaniwala na muling magpapakita ito sa kanya. Miss na miss niya na to. Mabuti na lang at meron siyang mga kaibigan at ama na handang tumulong sa kanya. Hindi man siya nanghingi ng tulong sa mga ito, pero naintindihan nilang damdamin niya kaya ito na mismo naghanap ng paraan para magkita sila ulit ni Patrick at magkaliwanagan at magkapatawaran. Naalala niya nangyari sa kanila kagabi. Hanggang ngayon ay nakikiliti pa rin ang pagkababae niya habang iniisip ang ginawa ni Patrick sa kanya. Lubos siya nitong piniligaya at nagustuhan niya yun ng sobra. Napaungol siya ng bahagya. Nabasa na naman ang panty niya sa pag-alaala pa lang ng ganapan nila kagabi. Muli niyang tinitigan ng nobyo. Tulog pa din ito. Ngayon na bumalik na ito sa kanya, hindi na siya makakapayag na magkahiwalay sila, lalo na't magkakaanak na sila. Umungulit at kinabig siya palapit sa bisig nito. Marahil inaramdaman na nito nagising na siya. Sleep more, be. Kailangan mo magpalakas ng mabuti. Kawawa naman ang baby natin. Sambit nito sa kanya. I'm already awake. Hindi na ako inaantok. Eto talagang gising ng katawan ko. Paliwanag niya sa nobyo. Mag-aalas 7 na. Late na nga ito sa gising niya. Usually gising niya alas 6 ng umaga para magtrabaho at mag-design ng jewelry. Mas effective kasing utak niya kapag sa umaga. Madami siyang naiisip na concept. Pero ngayon ay mag-rest day na muna siya. Pinagod kasi siya ng nobyo kagabi kaya late na siyang nagising. Napangiti siya. Pero okay lang na buong araw silang nakahiga sa kama at magkayakap. Basta wag na itong aalis sa tabi niya. Mabubuhay naman sila kahit hindi siya magtrabaho. Nandyan ang papa niya na susuporta sa kanila. Napahagikik siya sa mga naiisip. Why are you so happy, be? Sambit ni Patrick sa kanya. Naramdaman siguro nito ang pag-alog ng balikat niya habang humahagikik. Wala, be. May naalala lang ako. Gutom ka na ba? Tara na sa labas at magkape. Baka gising na rin sina Tita Sonia at Papa. Sige, let's freshen up. Doon na tayo magkwentuhan sa labas. Sambit nito sabay tayo mula sa kama saka inalalayan siya nitong tumayo na rin. Nagbihis lang sila ng pangbahay saka naghilamos. Saka magkahawak kamay na lumabas ng kwarto. Tama nga sabi nito, nagkakape ng papa niya at ang mommy nito sa garden. Nakangiting mga to nang makita silang dalawa na magkahawak kamay habang papalapit dito. Good morning kids, wika ng mommy ni Patrick. Nakaduster na pambahay lang ito pero halatang napakasopistikada ni Tita Sonia. Bata pa ito, sa tansya niya at nasa late 40s lang ito.
Marahil ay maaga nitong ipinanganak si Patrick. Pwede itong mapagkamalang kapatid lang ni Patrick kapag nagtabi ang dalawa. Good morning, Mom. Good morning, Tito Mike. Bati ni Patrick sa dalawa. Good morning, Iho. Iha. Umupo na kayo dito para makapagkape tayo. Kanina pa namin kayo hinihintay. Wika ng papa niya. Nang makaupo ay nagtimpla ng kape si Patrick. Siya naman ay orange juice lang. Iiwasan niya na munang pagkakape dahil buntis siya. Anak, salamat at nagkaayos na kay ni Patrick. Ang gusto sana namin ni Balaing Sonia ay maikasal na kayo sa lalong madaling panahon habang hindi pa malaki ang tiyan mo, anak. Okay po pa. Simpleng kasal lang po ang gusto ko. Hindi naman ako makakapayag nun, Iha. Nag-iisa lang kitang anak. Ganon din si Patrick. Nag-iisang anak din siya ng mommy Sonia niya. Ibigay niyo na sa akin ng kaligayahan na maikasal ang mga pinakamamahal naming anak na Ingrande. Kaligayahan namin yun. Oo nga naman, Iha. Hayaan niyo na kami mag-asikaso ng kasal ninyo. Alagaan mo na lang ang sarili mo at ikaw, Iho. Alagaan mo na lang ang magiging asawa mo. Bawal siyang mapagod dahil sa ipinagbubuntis niya. Okay po, tita. Wala naman kami magagawa ni Patrick kung nakapagdesisyon na pala kayo ni Papa. Nakangiting wika niya. Excited lang kami sa magiging apo namin, Iha. Salamat po pa at Tita Sonia sa pagsuporta niyo sa relasyon namin ni Patrick. Nahihiyang sambit niya sa mga magulang nila. Simula ngayon ay mami na rin ang itawag mo sa akin, Iha. At ganun ka din, Patrick. Papa na rin ang itawag mo kay Balaing Mike. Sanayin niyo ng sarili niyo. Pasasaan ba't doon na rin kayo papunta? Nagkatinginan na muna sila ni Patrick at nagngitian. Opo, Mom. Sagot ni Patrick sa ina. Pagkatapos nila mag-breakfast ay tinawagan niyang mga kaibigan para ipaalam ang nalalapit nilang kasal ni Patrick. Tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan niya sa binalita nila. Bibisita daw ang mga to sa kanila kaya hintayin niyang mga ito. Nagpaluto na siya ng mga masasarap na putahe para sa kanilang lunch mamaya. Nag-hire ng papa niya ng mga kasambahay para hindi na sila mahirapan. Nagustuhan na rin kasi ng papa niya na mamalagi sa Pilipinas dahil excited ito sa magiging apo. Sis, mabuti ka pa't ikakasal na. Naunahan mo pa kami ni Ami at Juliana. Wika ni Angie sa kanya habang tumatambay sila sa garden at naghihintay ng lunch nila. Dumating ng mga kaibigan niya. Excited kasi ito sa nalalapit nilang kasal kaya tutulong daw sila sa pagplano. Magpabuntis kasi kayo para pakasalan na kayo ng mga jowa niyo. Biro niya sa mga kaibigan. Ayoko namang maglakal sa altar ng bundat, no? Mas gusto ko pa rin na sexy ako kaya kasal na muna bago buntis. Wika ni Ami. Ouch naman, sa sinasabi mo na bundat ako sa kasal ko. Hindi naman sa ganun, sis. Kaya nga ipapakasal kayo kagad habang hindi pa malaki ang tiyan mo, hindi ba? Pambawi ni Ami sa kanya. Nagtawanan naman silang lahat na magkakaibigan. Nagbibiro lang naman siya sa sinasabi niya. Buntis man o hindi ay walang problema sa kanya. Ang importante ay maikasal na sila ng pinakamamahal niyang lalaki. At yun ay si Patrick. Araw ng kasal. Are you ready, my princess? Today is your big day. Wika ng papa niya sa kanya. Nasa hotel silang naghihintay ng oras ng kasal nila ni Patrick. Nakaayos ng lahat. Ang mommy Sonia niya ang punong abala sa pag-asikaso ng kasal sa tulong din ni Tita Estrella at Tita Chato. Tuwang-tuwa ang mga to lagi kapag may ganitong okasyon. Ang mga magulang nila ay parang naging magbarkada na rin dahil sa kanilang magkakaibigan. Nasa simbahan na si Patrick, hinihintay siya. Tumayo na siya mula sa pagkakaupo. Tapos na rin siyang ayusan ng stylist. Papunta na sila ng simbahan. Malapit lang naman ang simbahan mula sa hotel. Doon din sila ikakasal sa Tagaytay kung saan din ikinasal sa Lennon at Cindy. Pagmamay-ari ng mga Falcon ng hotel na iyon kaya naka-exclusive yon para sa kanilang mga bisita. Inalalayan siya ng papa niya para sumakay ng bridal car at nag-convoy na ito. Sa sasakyan niya, inikot niya ang paningin sa paligid. This is it, ang pinakahintay niyang kasal. Ang bunga kala pa naman niya itatanda siyang mag-isa. Hindi makapag-aasawa at hindi makakapag-anak. Hinimas niyang tiyan, maumbok na ito dahil sa ipinagbubuntis niya, pero okay lang. Proud siya sa anak niya at hindi niya ipinagkakahiya ang kinasal siya ng buntis. Ang nakakahiya kung hindi siya pinanindigan ni Patrick. Sa kakaisip ay hindi niya namalayan na nasa harap na pala sila ng simbahan. Hinihintay niya na lang ang go signal ng wedding coordinator para lumabas na.
Nakita niya ng mga kaibigan sa labas ng simbahan. Si Lennon ang best man ni Patrick samantalang si Kevin, Fred at Almaro naman ang mga groomsman nito. Si Cindy naman ang maid of honor niya samantalang si Angela, Julian at Amy ang mga bridesmaid niya. Puro mga model ang bridesmaid niya. Gusto niyang ma-insecure sa mga to dahil ang sexy ng mga to. Samantalang siya'y maumbok ang tiyan. Joke lang baby, hindi kita kinakahiya. Kahit pa maging losyang ako dahil sa'yo ay okay lang. Huwag kang magtampo kay mami ha. Nandito na tayo sa simbahan. Ikakasal na kami ng daddy mo. Sambit niya habang kausap ang tiyan. Napatapos ang kasal nila ng matiwasay. Nasa hotel na sila kung saan ang convention. Are you happy be? Tanong ni Patrick sa kanya. Of course, I'm happy be. Thank you dahil nagbalik ka. Binalikan mo kami ni baby. Masaya silang nagdadaos ng party nang biglang may nakita siyang isang pamilyar na muka. Si Christine yon at papalapit sa kanila, bigla siyang kinabahan. Baka magalit si Patrick kapag nakita ang mga to. Si Christine ang dahilan kung bakit umalis nang walang paalam dati. Bakit pa kasi ito pumunta sa kasal niya? At doon pa mismo sa party nila. Kung magalit man si Patrick ay magiging nakakahiya yun sa mga bisita. Sinulyapan niya si Patrick, nakatingin din to sa papalapit na si Christine. Blanko lang ang mukha nito kaya hindi niya masabi kung galit ang asawa na lalong nagpakaba sa kanya. Jesusa, congratulations and best wishes on your wedding. Bati ni Christine sabay beso sa kanya. Hindi siya nakagalaw mula sa kinuupuan. Natakot siyang pansinin si Christine at baka bigyan ng meaning ni Patrick. Thanks. Simpleng sagot niya, hindi siya tumingin dito. Be, hindi mo ba ako ipapakilala sa kaibigan mo? Tanong ni Patrick sa kanya. Sinulyapan niya ito, blanko pa rin ang mukha nito. Ayaw niya na sanang ipakilala pa ito para wala ng gulo. Bakit kasi hindi pa umalis agad si Christine pagkatapos nitong bumati sa kanila? Nanatili pa din tong nakatayo sa harap nila. Be, this is Christine. My ex, sambit niyang nakayuko. Napapikit siya. Naghihintay sa maaring sabihin at gagawin ni Patrick. Ilang minuto pa tong tahimik, walang nagsasalita sa kanilang tatlo. I'm glad to finally meet you, Christine. Salamat naman at nakarating ka at pinaunlakan mong invitation ko to attend our wedding. Wika ni Patrick, napamulat siya ng mata at napatingala sa asawa. What did he say? He invited Christine to their wedding? Thank you for inviting me, Patrick. Kung si Susa lang ang hinihintayin ko, malamang hindi talaga ako nito i-invite. Ni hindi ko nga alam na ikakasal na kayo at magkaka-baby na. Nakangiting wika naman ni Christine. What is happening? Nagugulo ang tanong niya. Palipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Hinaplos muna siya ni Patrick sa pisngi bago magsalita. Be, I invited Christine to our wedding. I want you to be fully happy on our wedding day. Nagkausap na kami and she said na wala naman siyang planong guluhin ang kasal natin. Akong nahihiya dahil sa pagsakit ng damdamin mo, Jesusa. And nagkahiwalay pa pala kayo dahil sa akin. Sorry for what I've done. Wika naman ni Christine. It's not your fault kung bakit kami nagkahiwalay, Christine. I'm just a jerk not to listen to Jesus's explanation bago ko umalis. Dapat pinakinggan ko na muna siya. Wika naman ni Patrick. Naguguluhan pa rin siya sa mga pangyayari. Nakikinig lang siya sa dalawa habang nag-uusap. Be, what can you say? Pukaw ni Patrick sa kanya. Naguguluhan pa rin ako. I invited Christine. I told her na pumunta sa wedding natin. That proves na tanggap ko ng past mo at hindi na kailan na magiging issue sa atin si Christine dahil napatunayan mo na mahal mo talaga ako. I want you to be fully happy on our wedding day. Nahulog ang mga luha niya sa narinig mula sa asawa. Thank you, Be. Christine is part of my life also, kaya hindi ko rin siya pwedeng ipagsawalang bahala. She's my best friend kaya thank you dahil sa ginawa mo. Napakasaya ko. Thank you and sorry best friend for what I've done. Sabat ni Christine sa kanila. You don't have to say sorry. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko natagpuan ang true love ko. Malamang nakatali lang tayo sa isa't isa at hindi nag-explore ng ibang pag-ibig. Sagot niya sa sinabi ni Christine. Pagkatapos nilang mag-usap na tatlo ay umalis na si Christine at nakipaghalubilo sa mga kaibigan nila. Naiwan sila Patrick sa kanilang upuan. Thank you, Be. Napakasaya ko. It's my pleasure to make you happy, my wife. At mamaya, papaligayahin pa kita ng lubusan. Mapupungay ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Nakuha niya kaagad ang ibig nitong sabihin.
Biglang na-excite naman siya sa sinabi ng asawa. Napangisi siya. Dito na po nagtatapos ang unang yugto ng ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Abangan po ang ating book 2. Mag-a-update na lamang po ako kung kailan ito. Muli, maraming salamat po.